Sabi nila, gusto raw ng babae ang mabuting lalaki. Mabait, maalaga, palaging nagre-reply, laging available, laging pinaparamdam na siya ang mundo. Pero may tanong ako sa'yo. Kung totoo yun, bakit ang lalaking halos walang effort, siya ang hindi makalimutan? Bakit ang tahimik, ang hindi naghahabol, ang hindi nag-overshare, siya ang bumababagag sa isip niya? Bakit ang lalaking parang wala lang, siya ang nagiging lahat sa imahinasyon niya? Ang totoo, hindi atensyon ang kinakakaadikan ng karamihan. Tensyon. At ang lalaking marunong magpigil sa salita, sa emosyon, sa presensya, siya ang nagiiwan ng marka na hindi kayang ibigayan ng sobrang bait na lalaki. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit ganun at paano ka magiging lalaking hindi kailangang magpumilit dahil sapat na ang presensya mo. Hindi ito tungkol sa paglalaro. Ito ay tungkol sa kontrol. Stoic na kontrol. Kung sawa ka na maging lalaking nagbibigay ng sobra pero kulang ang bumabalik, makinig ka. 1. Itigil ang pagpapatunay. Hayaan mo siyang magtanong. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo. Simula pagkabata, tinuruan tayong magpakabait, magpatawa, magpahanga, magpakitang gilas para mapansin. Pero ang lalaking laging nagpapatunay, siya ang unang nawawalan ng halaga. Bakit? Dahil sa bawat pagsubok mong ipakitang magaling ka, may tahimik na mensahe. Hindi ka sigurado sa sarili mo. At kung hindi ka sigurado, bakit siya magiging sigurado? Ang babae, hindi naaakit sa lalaking inilalatag agad lahat ng baraha. Naaakit siya sa lalaking may sapat na misteryo. Yung hindi kailangang ipaliwanag kung sino siya dahil alam niya. Hindi siya naghahabol. Hindi siya nangungumbinse. Nakatayo lang siya sa sarili niyang mundo. At doon nagsisimula ang tensyon. Hindi ito kayabangan. Ito ang tinatawag ng mga Stoic na self-containment. Kumpleto ka kahit wala siyang validation. Kapag hindi mo hinahabol ang approval niya, siya ang mapapaisip. Gusto ba niya ako? Bakit parang hindi siya apektado? Anong meron sa kanya? Sa sandaling nagsimula siyang magtanong, nanalo ka na. 2. Nauuhaw ang isip sa hindi sigurado. Gusto mo ba siyang isipin ka kahit wala ka? Huwag mong ibigay ang kasiguraduhan. Karamihan ng lalaki, akala nila malinaw equals komportable equals koneksyon. Pero sa attraction, hindi ganun gumagana. Ang desire, nabubuhay sa hindi alam. Kapag hindi niya mabasa ang buong intensyon mo, nagsisimula siyang mag-invest emotionally. Inuulit niya sa isip ang usapan ninyo. Ikinikwento niya kanya sa kaibigan niya. Sinusubukan niya kang intindihin. May konsepto sa psychology na tinatawag na intermittent reinforcement. Kapag hindi palaging predictable ang reward, mas nagiging hooked ang tao. Hindi ito manipulasyon. Ito ay pagpapahalaga sa oras at presensya mo. Hindi ka laging available, hindi ka laging nag-e-explain, hindi ka laging nagre-react. At dahil hindi ka predictable, hindi ka malilimutan. 3. Kumilos na parang sanay ka na. May kakaibang dating ang lalaking hindi nagpapanik. Kapag may magandang babae, karamihan nag-iiba ang kilos, nagiging tense, madaldal, masyadong eager. Pero ang lalaking sanay, hindi siya nagugulat sa ganda. Hindi siya natitinag sa atensyon. Parang nakapunta na siya roon dati. Ito ang tinatawag ng mga Stoics na ataraxia, hindi matitinag na kalmado. Hindi ibig sabihin wala kang nararamdaman. Ibig sabihin, ikaw ang may hawak ng emosyon mo. Kapag hindi ka nagbago ng energy dahil lang sa presensya niya, may mensaheng tahimik kang ipinapadala. Hindi ako basta-basta. At doon, siya lalapit. 4. Magbigay ng mas kaunti, mas mararamdaman niya. Kapag sobra ang ibinibigay mo, sobra ang texts, sobra ang kwento, sobra ang papuri, nawawala ang spasyo. At ang damdamin, nabubuo sa spasyo. Kung hindi ka niya namimiss, hindi ka niya hahanapin. Kung hindi ka nawawala paminsan-minsan, hindi niya mararamdaman ng kawalan mo. Hindi ito magiging cold. Ito ay magiging intentional. Isang papuri na may bigat,
ay mas malakas kaysa 5 sunod-sunod na bolang salita. Isang tingin na may lalim ay mas malakas kaysa mahabang monolog. 5. Hayaan mong habulin niya ang kalmado mo. Ang tunay na kalmado ay bihira. Hindi ito katahimikan lang. Ito ay enerhiya na nagsasabing, ayos ako, kahit wala ka. Kapag may test siya, biro, late reply, kaunting asa, huwag kang ma-react. Ngumiti ka lang, humiya ka, sagutin mo ng may bigat. Kapag hindi ka natitinag, siya ang matitinag. Dahil ang babaeng sanay sa lalaking naghahabol, mapapaisip kapag may lalaking hindi naman. 6. Lampasan ng mga test nang hindi nagre-react. Oo, susubukan ka niya. Hindi dahil masama siya, kung hindi dahil gusto niyang maramdaman kung totoo ang lakas mo. Kapag naging defensive ka, talo ka. Kapag nag-over-explain ka, talo ka. Kapag nagalit ka agad, talo ka. Pero kapag ngumiti ka, nag-pause at sumagot ng kalmado, tumaas ang respeto niya. Stoic rule, hindi mo kontrolado ang nangyayari. Ang kontrolado mo lang ang tugon mo. At ang lalaking may kontrol sa tugon niya, siya ang hindi nakakalimutan. 7. Panatilihing hindi klaro ang intensyon mo. Curiosity ang naglalak ng isip. Kapag sinabi mo agad, gustong-gusto kita, ang ganda mo, ikaw na, natapos ang laro. Pero kapag pinaramdam mo ng hindi dinedeklara, kapag nag-flirt ka pero hindi nagko-confess, kapag nag-enjoy ka sa moment pero hindi mo nilalagyan ng label, doon siya mahuhulog. Hindi dahil niloloko mo siya, kung hindi dahil hindi mo minamadali ang bagay na hindi pa hinog. 8. Maging emotional na may presyo. Sa mundong mabilis magbigay ng atensyon, ang lalaking hindi basta-basta nagbibigay ang nagiging spesyal. Ang oras mo ay may halaga, ang emosyon mo ay may bigat, ang papuri mo ay hindi libre. Hindi ka cold, pinipili mo lang kung kailan at kanino ka magbubukas. At dahil doon, mas pinapahalagahan ka. 9. Hawakan ng frame. Kung sino ang may hawak ng tono ng usapan, siya ang may hawak ng direksyon. Huwag kang sumabay lang sa energy niya. Ikaw ang magtakda ng energy. Kung kalmado ka, magiging kalmado ang vibe. Kung playful ka, susunod siya. Kapag hindi ka nag-break ng frame kahit anong angyari, nararamdaman niyang may pundasyon ka. At ang babae, naaakit sa lalaking may pundasyon. 10. Maging obsession sa pamamagitan ng pagiging optional. Ito ang huli. Kapag ipinakita mong kaya mong umalis anumang oras, hindi dahil galit ka, kung hindi dahil buo ka, doon ka nagiging bihira. Hindi ka naaasa na piliin ka. Pinili mo na ang sarili mo. May misyon ka, may direksyon ka, may buhay ka na hindi umiikot sa kanya. At kapag naramdaman niya yon, may switch na nabubuksan. Dahil ang lalaking hindi nangangailangan, siya ang hinahabol. Kung narito ka pa hanggang sa dulo, hindi ka lang nakikinig, nagbabago ka. Hindi ka na lalaking naghahabol ng tips para mag-impress. Nagiging lalaking hindi kailangang mag-impress. Kalmado, may kontrol, may misteryo, may direksyon. Yan ang daan ng isang stoic na lalaki. Kung ito ang landas na tinatahak mo, isulat mo sa comments. Pinipili ko ang kalmado. Mag-subscribe ka, hindi lang para sa channel, kung hindi para sa sarili mong pag-angat. Dito, walang hype, walang drama, mga lalaking nagiging mas matatag, mas disiplinado, mas mapanganib sa tamang paraan. Magkita tayo sa susunod.